Ma'am, pumunta daw siya sa ano. So patapos niya magpunta diyan sa Bulacan, tsaka sa Pampanga, pumunta naman siya sa Naga. Bibisitahin niya yung tao na nag-akusa sa kanya na magnanakaw sila. Yung tao, yung tao na nandugas sa kanya nung 2016 election, pupuntahan niya. Ilan tong dalawa na to. Alam nyo, bagay kayo sa isa't isa. Parehas kayong may tama sa utak. Ito talaga. Bibisita daw sa Naga. Sige nga, ano pag-uusapan nyo dyan? Mag-presidente si Leni Robredo, tas vice president ka? Okay lang. Parehas naman kayong tanga. Ilalampasok kayong dalawa ni Inday Sara. O sige, ano to? Alamin natin ang detalye sa Express Report ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Maricel, ano ba ang event at magkikita ang dalawa? Ako, ito na nga, Rus, isang araw matapos ngayon deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo, nakatakda namang makita sina Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President na ngayon ay Naga City Mayor na si Leni Robredo, gaya nga ng sinabi mo, nakatakda yan sa Sabado. Humingi tayo ng kumpirmasyon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan at sinabi nga niya na oo, totoo, pupunta si PBBM sa Naga on Saturday para nga daw dumalo at i-check itong Oplan kontra Baha. Pinasimulan daw ito ni PBBM. Oplan kontra Baha, gago, summer na. Tapos sasabihin na naman nila, oh, kita nyo, wala nang baha, gago. Paano walang baha? Walang ulan. Oplan kontra Baha. Putangin na talaga yung mga proyekto nito ni Bongbong. Ang laki na naitutulong sa ekonomiya, no? Oplan kontra Baha, ang putya yan. Alam mo, gawain niya ng gawain niya ng mga DPWH, ng mga lokal na gobyerno. Putya na pinupuntahan mo. Wala ka bang, hindi ka busy, kuya? Oh, walang ginagawa yarn. Ay naman, makipag-meeting ka sa mga investor para maraming mamuhunan dito. Umaalis na lahat ng mga namumuhunan dito. PM dyan daw sa Naga, kailangan daw kasing i-check itong ginagawa ng DPWH na paglilinis ng mga kanal. Utangin na, pati paglilinis ng kanal, tinitingnan mo, anak ng tinapay kanina, oath-taking. Ngayon naman, paglilinis ng kanal, gayahin mo na si General Torre, magkalkal ka na rin ng imbornal. Total naman, diyan ka nararapat. Parehas naman kayong putangin na yung mga quality ng mga trabaho nyo, pan-janitor lang. Tama, kalkalin mo yung imbornal. Putangin na, tinitingnan niya pa yung kanal, oh. Anong meron dyan? Oh, tangin na, dumi ng tubig ah. Inumin ko kaya yan. Oh, tiyan, ito na yung trabaho ni Bongbong. Mag-inspect ng mga imbornal. Tangina, busy. Bilib na bilib ako. Pucha, si Pangulong Duterte noon, hindi mo nakita nag-inspect ng kanal. Kasi tangina, trabahong barangay naman yan. Di sana kung gusto mo pala ganyan, nag-Metro Aid ka sana. O kaya, nag-barangay chairman ka sana para wala kang ginawa, kundi silipin yung mga estero sa mga barangay mo. Pupunta ka ng Naga para mag-inspect lang ng mga kanal. Anak ng tokwa naman talaga, oh. Ito na yung mga trabahong ginagawa. Putsang na, busy ha. Ito yung mga trabaho hindi gumagamit ng utak sa bagay. Wala mga utak yan. Pero at yung ilog dyan sa bahaging yan ng probinsya. Ngayon dito daw makakausap ni PBBM ang dating Vice Presidente, pero kung ano ang mapag-uusapan ng dalawang leader, hindi pa yan sinabi. Di Jose Castro, mas maiging abangan na lang daw muna natin, Ruth. Ano, ang payat mo na, Bongbong. Ang payat mo na. Hindi ka nga apektado, naniniwala ako. Taas ang kamay nang naniniwalang hindi apektado si Bongbong. Dahil sa dami na nagdadasal na mga Pilipino, nagtitirik ng itim na kandila para sa'yo, mukhang umiipekto na, BBM O, talaga naman, mag-uusap sila ni Leni Robredo. Ang awkward nun, no? Ang awkward. Tandaan nyo, si VP Sara nung nagpunta kay Leni Robredo, ang laking issue. Ginawa nila na malaking issue. Galit na galit yung mga dilawan. O, ba't ka nakikipag-uusap? Si Trillanes, ba't ka nakikipag-uusap kay Inday Sara? Pucha, ngayon pupunta si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, na anak ni Marcos Sr., na galit ang mga dilawan dahil martial law, mga human rights violation, desaparecidos, pupunta kay Leni Robredo. Tapos wala silang imik. Walang imik. Dahil na nakakadiri kayo. Nakakahiya kayo. Oo, yung taong humayop sa inyo. Pucha, binelcome nyo pa sa bahay nyo. Ano yan? Anong palabas yan? Parang sakto rin yung timing dun sa kasunod ng anunsyo ng VP Sara. Pero may iba bang reaksyon daw itong si Pangulong Bongbong Marcos doon nga sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang pagtakbo sa 2028 elections? So far, wala na bang additional na ibinigay na reaksyon si Yuse Claire tungkol nga doon? Yun lang yung trabaho niya, no? Sumisilip lang siyang gano'n, nagsuot pa ng vest, saka kumuha pa ng helmet, titingnan lang pala yung kanal.
Pucha, hindi trabaho ng presidente yan, BBM. Kahit ako, kaya kong gawin yan araw-araw. Pucha na, kung ganyan lang pala trabaho ng presidente, tatakbo na ako sa 2028, lalabanan ko si Inday Sara. Sa sinabi ni PBBM dito sa pagtakbo ni VP Sara, although nahingan siya na reaction doon sa sinasabi o yung mga pangamba na nako, baka ginagawang panakot ni Vice President Sara Duterte dyan sa ilang mga kongresista na haharap doon sa impeachment cases na isinampalaban sa kanya, kaya nagdeklara siya agad ng kanyang kandidatura for 2028. Pero ang sinasabi dito ni Yuse Castro, magpapatakot daw ba naman itong mga kongresistang ito dahil lamang doon sa deklarasyon. So, iba yung expectations nila, Ruth. Gusto nilang makita na managot kung sino man yung dapat na managot. Saan na naman? Kaya niya, dapat managot. Si Bongbong hindi nagtatrabaho. Sumisilip na yung bornan kung ano-ano gusto niyo panagutin. Gulo-gulo niyo. Isa pa, Mase, may anunsyo pala ang Malacanang dito sa bagong talagang NBI Director. NBI Director, buti na lang. Buti na lang yung bagong NBI Director, hindi siya yung NBI Director nung si Sir Jack nagpunta dyan. Nako, kung hindi, baka hindi sila magkaintindihan. Ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong